pabigat. Mamatay ka na sana. Ito ang huling narinig ni Lola habang nakabulagta sa malamig na sahig. Habang ang manugang niyang si Rowena ay sarap na sarap sa mainit na tinola. Ako na may nagpapakahirap maghugas ng ibang matatanda sa Qatar. Nagpapadala ng pera na hindi naman pala nakakarating sa kanya. Ngayon, babalik ako hindi para umiyak, kundi para maningil. Sapat ba ang tapang ko para gibain ang impyernong itinayo nila sa sarili naming tahanan? Huwag mo na siyang bilhan ng mamahaling gamot, Elias. Sayang lang ang pera. Mamamatay din naman yan. Iibili ko na lang ng bagong cellphone si Junior. Ang matinis at walang pusong linyang yon mula sa isang pamilyar na boses ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Bia. Kahit libu-libong milya ang layo niya sa Pilipinas. Dahan-dahang huminga ng malalim si Bia bago niya ibinalik ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Nandito siya sa loob ng isang malamig at maayos na kwarto sa Doha, Qatar. Amoy alcohol at mamahaling sabon ang hangin. Maingat niyang pinupunasan ng maligamgam na bimpo ang kulubot na braso ng kanyang pasyenteng si Mr. Ahmed. Ang matanda ay mahimbing na natutulog, payapa at alagang-alaga. Bawat dampi ng bimpo ay puno ng pag-iingat. Tila ba bubog ang balat nito na maaaring mabasag anumang oras. Ito ang trabaho ni Bia araw-araw. Ang maging kamay at paa ng mga taong hindi niya kaano-ano. Ang maging pamilya ng mga banyaga kapalit ng perang ipinapadala niya pa uwi. Napakasakit ng ironiya ng tadhana. Siya, na naghuhugas ng dumi ng ibang tao, ay hindi man lang mahawakan ang sarili niyang lola na nasa kabilang panig ng mundo. Biglang lumiwanag ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa maliit na mesa, walang tunog. Dahil naka-silent mode ito bilang respeto sa pasyente, ngunit ang pag-ilaw nito ay sapat na para kabahan siya. Isang mensahe mula sa kanyang Kuya Elias. Binuksan niya ito. 3 salita. 3 simpleng salita na agad na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Wala na siya. Bumagsak ang hawak niyang bimpo sa sahig. Tila nawalan ng buto ang kanyang mga tuhod. At napakapit siya sa gilid ng kama ni Mr. Ahmed para hindi matumba. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay biglang naging yelo na sumusundot sa kanyang kalamnan. Hindi siya makasigaw. Gusto niyang humagulgol pero walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paninigas ng kanyang dibdib. Tila ba may kamay na pumipiga rito ng mariin. Ang luha ay hindi agad bumagsak. Nanatili itong nakabara sa kanyang lalamunan, mainit at masakit. Samantalang sa kabilang panig ng mundo, sa oras ding iyon, ang katahimikan sa loob ng bodega sa San Estrella ay binasag hindi ng iyak, kundi ng tunog ng paghihigop ng mainit na sabaw. Sa kusina na ilang metro lang ang layo, sa kinalalagyan ng naghihingalong matanda, nakaupo si Rowena sa harap ng lamesa. Umuusok pa ang mangkok ng tinola sa kanyang harapan. Ang amoy ng luya, manok at sariwang papaya ay lumalangoy sa hangin. Isang amoy na dati paborito ni Lola Mayumi. Ngunit ngayon nagsisilbing huling pasakit sa kanyang kumakalam na sikmura. Kumain ka na, Elias. Huwag mo nang isipin yun. Ang walang ganang utos ni Rowena habang hinihimay ang pakpak ng manok. Sinabi ko naman sa'yo, nag-iinarte lang ang nanay mo. Gusto lang niyan magpa-ospital para magpapansin kay Bia. Alam mo naman ang ate mo, kapag nalaman yan, magpapadala na naman ng pera. Tapos ikaw ang sisisihin. Nakatayo lang si Elias sa hamba ng pinto. Hawak ang kanyang sariling mangkok na hindi niya magawang subuan. Nakatingin siya sa nakasaradong pinto ng bodega sa likod bahay. Alam niyang nandoon ang kanyang ina. Alam niyang ilang araw na itong hindi kumakain ng maayos dahil sa diet na ipinatupad ng kanyang asawa. Gusto niyang buksan ng pinto. Gusto niyang dalhan kahit sabaw man lang ang matanda. Pero nang tignan niya si Rowena, nakita niya ang talim ng tingin nito. Ang tinging nagbabanta na kapag sumuway siya, impyerno ang aabuti ng kanilang pagsasama.
Sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, ang huling hininga ni Lola Mayumi ay kumawala ng walang nakarinig. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa kisameng may sapot ng gagamba, habang ang kanyang tuyot na kamay ay nakakuyom. Tila may pilit na inaabot, hindi ang titulo ng lupa at hindi rin ang pera. Ang hinahanap ng kanyang palad ay ang init ng haplos ng isang kapamilya na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang huling pumasok sa kanyang pang-amoy ay ang bango ng tinolang ipinagkait sa kanya ng sarili niyang manugang. Bumalik ang eksena sa Qatar. Nakaupo na si Bia sa sahig ng kanyang kwarto, nakasandal sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga damit sa maleta. Hindi na niya inalintana kung gusto't ang mga ito. Ang mahalaga ay makauwi siya. Sa pagmamadali, nahulog mula sa kanyang cabinet ang isang maliit na piraso ng banig. Luma na ito, medyo naghihimulmul na ang mga gilid at kupas na ang kulay. Ito ang banig na hinabi ni Lola Mayumi para sa kanya noong paalis siya papuntang abroad 5 taon na ang nakararaan. Para hindi mo makalimutan ang amoy ng bahay, ang sabi ng matanda noon habang inaabot ito sa kanya. Pinulot ni Bia ang banig. Dahan-dahan, inilapit niya ito sa kanyang ilong. Sa kabila ng amoy ng air freshener ng kanyang kwarto, tila naaamoy pa rin niya ang pinaghalong amoy ng tuyong dahon ng buri at langis ng niyog na laging ipinapahid ni Lola sa kanyang buhok. Doon na bumigay ang kanyang damdamin. Ang luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay tuluyan ng umagos. Napahagulgol siya ng tahimik, yakap-yakap ang kapirasong banig na tila ba ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa taong pinakamamahal niya sa mundo. Ang sakit ay hindi lang dahil sa pagkawala, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Lola, patawad! Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Patawad dahil wala ako roon noong kailangan mo ako. Patawad dahil akala ko sapat na ang perang ipinapadala ko para maprotektahan ka. Ang biyahe pauwi ng Pilipinas ay tila isang walang katapusang bangungot. Nakatulala lang si Bia sa bintana ng eroplano, pinapanood ang mga ulap na nagdaraan. Ang bawat sandali ay parang tinik na bumabaon sa kanyang puso. Naalala niya ang mga huling video call nila ni Elias. Laging sinasabi ng kuya niya na tulog si Lola o kaya ay nasa palengke. Bakit hindi niya napansin ang panginginig ng boses nito? Bakit naniwala siya agad na maayos ang lahat? Nang lumapag ang eroplano sa NEA, agad na binuksan ni Bia ang kanyang telepono. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit sa gitna ng mga mensaheng iyon, isang text mula sa hindi nakarehistrong numero ang umagaw ng kanyang atensyon. Binuksan niya ito at binasa. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para patigilin ang kanyang paghinga at palitan ang kanyang lungkot ng isang nag-uumpisang galit. Huwag kang maniwala sa mga luha nila. Tignan mo ang mga pasa sa ilalim ng damit ni Lola. Napahigpit ang hawak ni Bia sa kanyang telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang pagod sa mahabang biyahe ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa labas ng airport, sa mainit at magulong kalsada ng Maynila. Hindi siya umuwi para lang ilibing ang kanyang lola. Umuwi siya para hukayin ang katotohanan. At kung totoo ang hinala niya, ang luhang ibubuhos niya sa lamay ay hindi para sa awa, kundi para sa digmaang parating. Bumungad kay Bia ang lupa ng bituin hindi bilang isang tahanan ng nagluluksa, kundi parang isang perya sa gitna ng gabi. Pagbaba pa lang niya ng inupahang van, sumalubong na sa kanya ang ingay na hindi niya inaasahan. Sa halip na taimtim na mga dasal o hikbi ng pagdadalamhati, ang naririnig niya ay ang kalansing ng mga barya sa mesa ng tong-its at pusoy. Ang mga kapitbahay ay nagtatawanan habang humihigop ng kape at kumakain ng biskwit. Tila ba dumalo sila sa isang reunion
at hindi sa lamay ng taong naging haligig ng kanilang baryo. Ang usok ng sigarilyo ay humahalo sa amoy ng kandila at kalachuchi, lumilikha ng isang nakakasulasok na hangin na dumudurog sa dibdib ni Bia. Naglakad siya papasok sa bakuran. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang hinihila ng lupa ang kanyang mga paa. Ang mga tingin ng mga tao ay unti-unting lumipat sa kanya. Tumigil ang tawanan. Napalitan ito ng mga bulungan. Ayan na ang apo galing abroad. Bulong ng isang ali na may hawak na pamaypay. Ngayon lang umuwi kung kailan wala na. Hindi sila pinansin ni Bia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa gitna ng sala, sa kabaong na puti na napapaligiran ng mga bulaklak na halatang pinitas lang sa kung saan-saan. At doon, sa harap ng kabaong, nakita niya ang isang palabas na mas masahol pa sa mga drama sa telebisyon. Si Rowena, na nakasuot ng purong puting damit na tila bagong bili, ay nakadungaw sa salamin ng kabaong. Ang kanyang pag-iyak ay malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong bahay, pero sa pandinig ni Bia, ito ay tunog ng basag na lata. Walang laman, walang puso. "Nay, bakit mo ako iniwan?" Sigaw ni Rowena habang pilit na pinapahid ang mata gamit ang isang panyo na halatang tuyo naman. Tumingin siya sa mga kapitbahay na nanonood, tila humihingi ng simpatiya. Alam niyo naman kung paano ko siya inalagaan. 'Di ba? Ako ang nagsubo, ako ang nagpaligo. Halos hindi na ako natutulog para lang mabantayan si nanay. Nakaramdam ng asim sa sikmura si Bia. Gusto niyang sumuka. Ang babaeng kumakain ng tinola habang namamatay ang lola niya ay siya ring babaeng umaangkin ngayon ng titulong ulirang manugang. Nang makita ni Rowena si Bia, biglang nagbago ang timpla ng kanyang muka. Mula sa pag-iyak ay naging gulat, bago napalitan ng isang pilit ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Bia, andyan ka na pala," sabi ni Rowena, sabay yakap ng mahigpit kay Bia. Amoy na amoy ni Bia ang matapang na pabango ni Rowena na tila ginagamit para takpan ang baho ng kanyang kasinungalingan. "Wala na ang lola mo. Ginawa ko ang lahat." Pero hindi gumanti ng yakap si Bia. Nanatili ang kanyang mga braso sa gilid ng kanyang katawan, nakakuyom ang mga palad. Dahan-dahan, tinanggal niya ang pagkakayakap ni Rowena at lumapit sa kabaong. Doon niya nakita si Lola Mayumi. Naka-makeup ang matanda, makapal ang foundation sa mukha, matingkad ang lipstick, at may blush on na tila pilit na nagbibigay buhay sa pisngi ng bangkay. Alam ni Bia na ayaw ni Lola ng makeup nung nabubuhay pa ito. Sabi ng lola niya noon, ang mukha dapat malinis, parang konsensya. Pero ngayon, ang mukha ni Lola ay parang isang maskara. Dahan-dahang inilapit ni Bia ang kanyang mukha sa salamin. Gusto niyang basagin ito at yakapin ang lola niya, pero pinigilan niya ang sarili. Tumingin siya sa kamay ni Lola na nakapatong sa dibdib nito. Ang mga daliring dating humahabi ng makukulay na banig ay maputla na at matigas. Bilang huling paggalang at bilang pagsunod sa tradisyon, dahan-dahang itinaas ni Bia ang salamin ng kabaong. Ang malamig na hangin mula sa loob ay humaplos sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanang kamay ni Lola para magmano. Malamig. Kasing lamig ng yelo. Doon niya napansin ang isang bagay na hindi natatakpan ng manggas ng barot saya. Sa pulso ni Lola, may isang bahagyang anino ng kulay ube at itim. Sinubukan itong takpan ng pulbos, pero dahil sa lapit ni Bia, kitang-kita niya ang hugis nito. Hugis ng mga daliring diin na diin sa balat. Pasa. Isang pasa ng mahigpit na pagkakahawak. Bumilis ang tibok ng puso ni Bia. Ang text message, ang text message. Tumingin siya sa paligid, hinahanap si Elias. Nakita niya ang kuya niya sa isang sulok, nakaupo sa isang monoblock chair, nakayuko at nilalaro ang laylayan ng kanyang t-shirt. Nang mag-angat ito ng tingin at magtama ang kanilang mga mata, agad na umiwas si Elias. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak,
tanda ng isang taong pasa ng mundo ng pagkakasala. Binalik ni Bia ang tingin kay Lola. Kumuha siya ng tissue mula sa kanyang bulsa. Sa isang pagkilos na puno ng pagmamahal at sakit, dahan-dahang pinunasan ni Bia ang makapal na foundation sa pisngi ni Lola Mayumi. Sa bawat hagod ng tissue, tila unti-unting hinuhubaran ang isang malaking kasinungalingan. Hindi putla ng kamatayan ang lumitaw, kundi ang isang madilim na katotohanan. Isang pasa. Isang malaking ube at itim na marka sa goma ng pisngi ni Lola na tila bakas ng isang malakas na sampal. Nanigas ang buong katawan ni Bia. Ang init ng galit ay mabilis na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matulis na kuko ang bumaon sa kanyang balikat at marahas siyang hinalit palayo sa kabaong. "Anong ginagawa mo sa biyenan ko?" Ang matinis na sigaw ni Rowena na bumasag sa bulungan ng mga tao. Nanlisik ang mga mata ni Rowena, ang kanyang dibdib ay nagbababa taas sa kunwaring galit. "Kakarating mo lang, binababoy mo na ang huling ayos ni nanay. Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ko sa punerarya para magmukha siyang disenteng tao? Tapos ikaw, sisirain mo lang." "Disente?" Ang boses ni Bia ay mababa, nanginginig sa puot. "Disente ba ang tawag mo sa pagtatakip ng pasa sa mukha ng lola ko, Rowena? Ano ang nangyari sa kanya? Bakit may ganitong marka sa pisngi niya?" Saglit na napatigil si Rowena, ngunit mabilis siyang nakabawi. Humalakhak siya ng mapait, isang tunog na puno ng pang-uuyam. "Pasa? Bia, matanda na ang lola mo. Ang balat niyan, parang papel. Konting kuskus lang nagkakakulay na. At baka nakakalimutan mo, laging nahuhulog yan sa higaan dahil lulugo-lugo na ang isip. Kung nandito ka sana at hindi nagpapakasasa sa dolyar sa Qatar, baka nalaman mo kung gaano kahirap mag-alaga ng matandang ulyanin." Tumingin si Rowena sa mga kapitbahay, muling nag-aanyaya ng kakampi. "Tignan niyo itong si Bia. Pagkatapos magpakasarap sa abroad ng 5 taon, uuwi rito at parang kung sinong imbestigador na pagbibintangan kaming nag-alaga sa lola niya. Elias, magsalita ka. Sabihin mo sa kapatid mo kung gaano tayo naghirap para sa nanay mo." Napilitang tumayo si Elias. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay namumula hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa matinding puyat at bigat ng dibdib. "Bia, tama na muna yan." Ang mahinang sabi ni Elias, hindi makatingin. Nang diretso sa kapatid, "Ilibing na muna natin si nanay ng payapa. Huwag na nating gawan ng gulo ang lamay." "Gulo kuya o katotohanan?" ang tanong ni Bia. Ang mga luha ay muling pumatak, ngunit ngayon ay may kasama ng hapdi. "Nakikita mo ba itong pasa sa mukha niya? Alam mo ba kung paano ito nakuha ni Lola?" Umiwas ng tingin si Elias. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bulsa ng kanyang pantalon. Tila may pilit na itinatago roon. "Nahulog siya sa banyo." Yun ang sabi ni Weng. "Hindi ko nakita, wala ako roon." Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa sala. Nararamdaman ni Bia ang pagtatraidor ng sarili niyang dugo. Alam niyang nagsisinungaling si Elias at alam niyang takot ito kay Rowena. Lalapit sana muli si Bia sa kabaong nang biglang humarang si Rowena sa gitna. Ngumisi ang babae, isang ngising puno ng pananakot. "Umalis ka muna rito, Bia. Nagkakagulo lang ang lamay dahil sa'yo. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Kung gusto mo pang manatili sa bahay na to." Tinalikuran sila ni Bia at naglakad patungo sa kusina. Ngunit bago siya makalayo, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay na nagpabilis muli ng kanyang tibok ng puso. Sa mga tainga ni Rowena, kumikinang ang isang pares ng gintong hikaw. Ang mga hikaw na hugis bituin. Iyon ang huling regalong ipinadala ni Bia para kay Lola Mayumi noong nakaraang Pasko. Sabi ni Lola sa huling tawag nila, hinding-hindi niya iyon huhubarin dahil iyon ang tanging alaala niya sa apo niya. Ngunit ngayon,
Ang mga bituin ni Lola ay nasa tainga na ng halimaw na nagpahirap sa kanya. Pumasok si Bia sa kusina. Ang bawat hininga niya ay parang apoy. Hinanap niya ang baso ng tubig, ngunit ang kanyang kamay ay napatigil nang makita ang isang maliit na bowl sa gilid ng lababo. May tira-tirang lugaw doon. Malabnaw, halos tubig na lang, at may langaw na nakadapo. Amoy panis na ito. Sa tabi ng bowl ng panis na lugaw, nakita ni Bia ang isang maliit na piraso ng tuyong dahon ng buri, ang materyales na ginagamit ni Lola sa paghahabi ng banig. Nakasingit ito sa ilalim ng isang basong marumi. Tila ba bago nalagutan ng hininga si Lola, pilit pa rin nitong hawak ang kanyang pangarap na makatapos ng isang banig para sa pag-uwi ng kanyang apo. Dahan-dahang pinulot ni Bia ang maliit na hibla ng buri. Inilagay niya ito sa kanyang palad at maingat na itinago sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang pangako. Habang paakyat si Bia sa hagdan, narinig niya ang malakas na tawa ni Rowena mula sa sala na tila ba tapos na ang eksena. Ngunit nang makapasok si Bia sa kanyang lumang kwarto, laking gulat niya nang makitang sira ang kanyang cabinet at nakakalat ang lahat ng kanyang gamit. At sa gitna ng sahig, ang kanyang maleta ay bukas at ang titulo ng lupa ng bituin na iniingatan ni Lola sa loob ng lumang lata ay wala na roon. Ang pagsikat ng araw sa ikalawang araw ng lamay ay hindi nagdala ng liwanag para kay Bia, kundi isang bagong hagupit ng sakit. Habang ang hamog ay unti-unti pang nalulusaw sa mga dahon ng mangga, isang kulay abong truck ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Isang malaking balikbayan box ang ibinaba ng mga kargador. Ang kahong iyon, na balot sa packaging tape at may pangalan ni Bia sa malalaking letra, ay tila isang estranghero sa gitna ng luksa. Ito ang kahon na inimpake ni Bia sa Qatar. 2 buwan na ang nakalilipas. Bawat gamit sa loob ay pinag-ipunan. Pinili ng may pagmamahal at bawat sentimetro ng espasyo ay pinuno ng pag-asa. Hindi pa man maayos na naibababa ang kahon sa beranda, naroon na si Rowena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, tila isang buway ang nakakita ng biktima. "O Elias, tulungan mo ang mga kargador. Bilis!" Sigaw ni Rowena habang winawagayway ang isang gunting. "Rowena, sandali lang!" Pigil ni Bia. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. "Para kay Lola ang kahon na yan. Hayaan nating matapos ang libing bago natin buksan." Ngunit parang walang narinig si Rowena. Narinig ang matinis na tunog ng gunting na humihiwa sa makapal na tape. "Bia, ano ka ba? Sayang naman kung mabubulok ang mga pagkain dito. At saka, kami naman ang nag-asikaso kay nanay, kaya nararapat lang na kami ang unang makakita ng mga pasalubong mo. Hindi ba, mga kapitbahay?" Tumingin si Rowena sa mga taong nandoon na ngayon nag-uumpisa ng mag-usisa. Sa harap ng maraming tao, hindi magawang makipag-away ni Bia. Nanliit ang kanyang mundo habang pinapanood ang marahas na pagpunit ni Rowena sa karton. Isa-isang inilabas ni Rowena ang mga laman. Isang makapal na cardigan na kulay lila, ang paboritong kulay ni Lola. Binili ito ni Bia dahil alam niyang laging nilalamig ang lola niya tuwing madaling araw. Nang makita ito ni Rowena, agad niyang isinuot ang cardigan sa ibabaw ng kanyang damit. "Aba, sakto sa akin. Bagay ba, Elias?" Tanong ni Rowena habang rumarampa sa harap ng kabaong, walang pakialam kung ang lila ng sweater ay tila isang sampal sa putlang mukha ng namayapang matanda. Sumunod na inilabas ang mga lata ng mamahaling gatas, ang gatas na pampatibay ng buto na ipinangako ni Bia kay Lola. Binuksan ni Rowena ang isang lata, kumuha ng kutsara at tinikman ito. "Ang pait naman nito, lasang gamot. Elias, ibigay mo na lang ito sa aso natin sa likod. Baka sakaling tumaba." Nanigas si Bia sa kanyang kinatatayuan. Naalala niya kung paano siya nag-overtime ng 4 na oras araw-araw.
kung paano niya tiniis ang gutom sa disyerto para lang mabili ang mga latang iyon. At ngayon, ang pagkaing dapat ay nagdugtong sa buhay ng kanyang lola ay itatapon lang sa hayop. Rowena, tama na. Ang pakiusap ni Bia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ngunit mas lalong naging agresibo si Rowena. Inilabas niya ang mga mamahaling sabon, pabango at mga tsokolate. Ipinamimigay niya ito sa mga kapitbahay na parang siya ang bumili. Oh, Aling Flor, heto ang sabon para sa'yo. Para bumango ka na naman. Heto naman ang chocolate para sa mga anak mo. Sa bawat gamit na ipinamimigay ni Rowena, tila unti-unting pinipitas ang puso ni Bia. Ang bawat sabon ay katumbas ng bawat oras na paglalaban niya ng maruruming saplot ng mga banyaga. Ang bawat tsokolate ay katumbas ng bawat patak ng pawis niya sa ilalim ng nakatirik na araw sa Qatar. Sa ilalim ng kahon, nakita ni Bia ang isang maliit na balot ng tela. Binuksan niya ito at nakita ang isang pares ng malalambot na tsinelas. Tsinelas na may foam para hindi sumakit ang mga paa ni Lola sa paglalakad. Kinuha ni Bia ang tsinelas at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Amoy ng bago, amoy ng pag-asa, pero amoy din ng kabiguan. Napatingin si Bia sa paanan ng kabaong. Doon, nakita niya ang lumang tsinelas ni Lola. Pudpud na, butas-butas, at may mantsa ng putik. Napagtanto ni Bia na habang siya ay nangangarap na suotan ng bago, ang kanyang lola, hinayaan ni Rowena na maglakad ang matanda sa dumi hanggang sa huling hininga nito. Bia, bakit mo sinusolo yan? Tanong ni Rowena, akmang kukunin ang tsinelas. Ibigay mo na rito. Mukhang kasya yan sa panganay ko. Hindi, ang madiing sagot ni Bia. Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rowena. Ito ay para kay Lola at hinding-hindi mo ito mahahawakan. Dinala ni Bia ang tsinelas sa loob ng kanyang kwarto, pero muli siyang napahinto nang mapansin ang amoy na nagmumula sa likod bahay. Hindi amoy ng tinola, hindi amoy ng kandila, amoy ng amag at ihi. Dahan-dahang naglakad si Bia patungo sa madilim na sulok sa likod ng bahay kung saan nakatayo ang isang lumang bodega na gawa sa kahoy at kinakalawang na yero. Ang padlak nito ay may bakas ng dugo. Maliit na mantsa, tuyo na, pero sariwa pa sa paningin ni Bia. Habang dahan-dahang sumisilip si Bia sa siwang ng pinto ng bodega, narinig niya ang boses ni Elias sa likuran niya. Ang boses nito ay puno ng takot at babala. Bia, huwag kang papasok dyan, sabi ni Weng. May kamandag ang mga ahas na naninirahan sa loob. Tumingin si Bia kay Elias at nakita niya ang panginginig ng mga tuhod ng kanyang kuya. Hindi ahas ang kinatatakutan ni Elias, kundi ang katotohanang nakakulong sa loob ng bodegang iyon. Walang ahas dito, kuya. Ang tanging may kamandag sa bahay na ito ay ang mga taong may puso ng bato. Ang boses ni Bia ay kasing lamig ng hanging madaling araw habang tinititigan niya si Elias. Hindi nakakilos ang kanyang kuya na natiling nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang anino nito ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang pagkatao. Hindi na hinintay ni Bia ang sagot nito. Gamit ang isang pirasong bakal, pinuwersa niya ang kalawanging padlak ng bodega. Ang tunog ng pagkaputol ng bakal ay tila isang sigaw ng paglaya na bumasag sa katahimikan ng likod bahay. Pagbukas ng pinto, sinalubong si Bia ng isang hanging nakakasulasok. Hindi ito amoy ng ahas. Ito ay amoy ng alikabok, amag, at ang malansang amoy ng matagal na kapabayaan. Dahan-dahang humakbang si Bia papasok. Ang bawat tapak niya sa lumang sahig na kahoy ay naglalabas ng tunog ng pag-aray. Tila ba nagrereklamo ang sahig sa bigat ng lihim na itinatago nito. Sa loob ng bodega, walang bintana. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng bubong na yero na tumatama sa sahig na parang mga daliri ng multo. Doon, sa isang sulok, nakita ni Bia ang higaan ni Lola Mayumi.
Hindi ito kama, hindi rin ito banig. Ito ay ilang piraso ng binasag na karton na inilatag sa ibabaw ng malamig at maduming sahig. Sa ibabaw ng karton ay may isang manipis at butas-butas na kumot na tila basahan na lang sa dumi. Sa tabi nito ay isang plastik na timba na may lamang kaunting tubig na may lumalangoy na mga kiti-kiti. Naramdaman ni Bia ang isang matulis na hapdi sa kanyang puso na mas masakit pa sa anumang sugat. Habang siya ay nag-aalaga ng mga matatanda sa Qatar, sa loob ng malalamig na kwarto at malalambot na kutsyon, ang sarili niyang lola ay itinuring na parang hayop sa loob ng bodegang ito. Dito pala ipinatapon ni Rowena ang reyna ng kanilang tahanan. Lola, ang bulong ni Bia. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin na nauwi sa hikbi. Lumuhod siya sa maduming sahig. Hindi niya inalintana ang alikabok na kumapit sa kanyang damit. Hinaplos niya ang karton at tila naramdaman niya ang lamig na tiniis ni Lola sa bawat gabi ng tag-ulan habang naririnig nito ang tawanan ni Rowena sa loob ng komportableng bahay. Habang hinahaplos ni Bia ang sahig, napansin niya ang isang bahagi ng kahoy na hindi pantay ang lapat. May maliit na uka rito na tila ba madalas itong binubuksan. Gamit ang kanyang mga daliri, pilit niyang inangat ang pirasong yon ng kahoy. Sa ilalim nito, nakatago ang isang lumang lata ng biskwit na kinalawang na ang mga gilid. Nanginginig ang mga kamay ni Bia habang binubuksan ang lata. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na kwaderno. Isang talaarawan na ang mga pahina ay madilaw na at kulubot. Tila ba nabasa ng luha bago natuyo. Kasama nito ang isang dokumentong nakabalot sa plastik. Binuksan ni Bia ang talaarawan. Ang sulat kamay ay hirap, pasuray-suray. Tanda na ang sumulat ay nanghihina na ang mga bisig. 17 ng Mayo, basa ni Bia sa kanyang isipan. Hindi ako binigyan ng hapunan ni Weng dahil nakabasag ako ng baso. Sabi niya, pabigat lang daw ako. Elias, anak, narinig mo ba ang iyak ko? Bakit hindi mo ako nilingon? Napahigpit ang hawak ni Bia sa kwaderno. Sa bawat pahinang binubuklat niya, ang bawat salita ay parang isang patak ng asido sa kanyang kaluluwa. Ang kwento ng bawat sampal, bawat pagtulak, at ang unti-unting pagpapatay sa pag-asa ni Lola Mayumi ay naroon lahat. At sa huling pahina, may nakasulat na mensahe para sa kanya. Bia, apo ko, alam kong babalik ka. Ang lupa nating lupa ng bituin, hinding-hindi ko ibibigay sa kanila. Sa'yo ito, dahil alam kong ikaw lang ang may pusong tapat. Itago mo ang papel na ito. Huwag mong hahayaang makuha nila ang huling alaala ko. Niyakap ni Bia ang talaarawan at ang titulo ng lupa sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyong sahig ng bodega. Hindi na ito luha ng awa, ito ay luha ng panunumpa. Pangako, Lola, ang bulong niya sa dilim. Hindi sila magtatagumpay. Habang palabas na si Bia ng bodega, napansin niya ang isang maliit na butas sa dingding na kahoy na nakaharap sa kusina ng bahay. Tumingin siya sa butas at napagtanto niyang mula sa pwestong yon, kitang-kita ang lahat ng nangyayari sa loob ng kusina. Sino ang gumawa ng butas na ito? Si Lola ba? Para makita ang kanyang pamilya kahit malayo siya? O may iba pang nanonood? Biglang nagliwanag ang buong bodega nang bumukas ang pinto ng marahas. Nakatayo roon si Rowena. Hawak ang isang debateryang ilaw na itinutok ng diretso sa mukha ni Bia. Ang nangiti ni Rowena ay tila sa isang demonyong nagwagi. Sabi ko na nga ba, dito mo lang hahanapin ang basura ng lola mo. Ang wika ni Rowena. Habang dahan-dahang lumalapit, hawak ang isang matalim na kutsilyo na ginagamit sa pagkatay ng manok. Ibigay mo sa akin ang latang yan, Bia. Kung hindi, baka hindi ka na makaalis sa bodegang ito ng buhay. Ang liwanag mula sa flashlight ni Rowena ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa kadiliman ng bodega. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang anino ay parang isang higanteng halimaw na nagnanais lumamon ng lahat ng natitirang katarungan. Ibigay mo sa akin ang latang iyan, Bia. Ang boses ni Rowena ay naging malat
at puno ng panganib. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang lupang iyan ay para sa pamilya ko, hindi para sa isang anak na nawala ng 5 taon at nagbalik lang para makihati sa man. Niyakap ni Bia ang lata sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kinalawang na metal. Hindi ito mana, Rowena. Ito ay pag-aari ko. At ang talaarawang ito ang magiging katapusan mo. Dito nakasulat ang lahat ng ginawa mong pagpapahirap kay Lola. Isang nakakapanghilakbot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rowena. Talaarawan? Sino ang maniniwala sa sulat ng isang matandang ulyanin? Akala mo ba ay pakikinggan ka nila? Ako ang nag-alaga sa kanya habang ikaw ay nagsasaya sa ibang bansa. Ako ang nagtiis sa bawat amoy at dumi niya. Sa isang iglap, sumugod si Rowena. Sinubukan niyang hablutin ang lata mula kay Bia. Nagkaroon ng isang marahas na bunuan sa gitna ng bodega. Sa pag-aagawan, tumama ang balikat ni Bia sa matigas na dingding na kahoy, ngunit hindi niya binitawan ang lata. Nang makita ni Rowena na hindi niya makukuha ang ebidensya sa dahas, bigla siyang huminto. Isang demonyong namangiti ang sumilay sa kanyang muka. Ayaw mong makuha sa santong dasalan, ha? Sige, makuha tayo sa santong paspasan. Biglang binitawan ni Rowena ang kutsilyo at kinalos ang sariling buhok. Pinunit niya ang manggas ng kanyang puting damit at marahas na kinalmot ang sariling braso hanggang sa lumabas ang dugo. Bago pa man makapagsalita si Bia, sumigaw si Rowena ng napakalakas. Isang sigaw na punong-puno ng pekeng, sakit at takot. Saklolo, tulungan niyo ako. Elias, mga kapitbahay, pinapatay ako ni Bia. Ang katahimikan ng gabi sa San Estrella ay biglang nayanig. Narinig ang mabilis na yabag ng mga paa patungo sa likod bahay. Ang pinto ng bodega ay muling bumukas at pumasok si Elias. Kasunod ang ilang mga kapitbahay na dala-dala ang kanilang mga debateryang ilaw. Ang nakita nila ay si Rowena na nakalupasay sa sahig, umiiyak ng malakas, habang may mga kalmot sa braso at punit-punit ang damit. Sa harap niya ay nakatayo si Bia, pawisan at hawak ang isang latang kinalawang. Anong nangyayari dito? Ang tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Elias, tulungan mo ako. Hagulgol ni Rowena habang kumakapit sa binti ng kanyang asawa. Pinasok niya ako dito. Ninanakaw niya ang mga dokumento ng bahay. Nang pigilan ko siya, sinaktan niya ako. Tignan mo ang ginawa niya sa akin, Elias. Gusto niya akong patayin para makuha ang lupa. Tumingin ang mga kapitbahay kay Bia nang may halong pandidiri at galit. Narinig ang mga bulong ng paghuhusga. Grabe naman itong si Bia. Kararating lang, nananakit na. Iyan ang hirap sa mga galing abroad. Lumalaki ang ulo dahil sa pera. Hindi totoo yan. Sigaw ni Bia. Ang kanyang boses ay basag sa ulat ng pagtatraidor. Siya ang sumugod sa akin. Elias, tignan mo ang bodegang ito. Dito niya itinago si Lola. Dito namatay si Lola sa gutom at lamig. Ngunit mas malakas ang boses ng kasinungalingan. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Rowena. Iyan ang bodegang sinasabi ko sa inyo na gustong linisin ni nanay, pero hindi namin pinayagan dahil delikado. Ngayon, ginagamit ni Bia ang lugar na ito para palabasin kaming masama. Elias, itaboy mo ang kapatid mo. Magnanakaw siya. Pineke niya ang mga sulat sa loob ng latang iyan. Tumingin si Bia kay Elias, nagmamakaawa. Kuya, alam mo ang totoo. Huwag kang pumayag na mangyari ito. Yumuko si Elias. Hindi niya kayang tignan ang mga mata ni Bia. Bia, ibigay mo na ang latang yan kay Weng. Huwag ka nang gumawa ng gulo sa gitna ng lamay ni nanay. Nakakahiya sa mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Bia si Tita Flor na nakatayo sa likuran ng mga tao. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Bia ang takot sa mukha ni Tita Flor, ngunit nakita rin niya ang isang lihim na pagtango. Isang senyales na hindi lahat
ay naniniwala sa palabas ni Rowena. Ngunit mabilis ding umiwas ng tingin si Tita Flor nang mapansin ni Rowena ang kanilang ugnayan. "Kapitan! Tawagin niyo ang kapitan!" Sigaw ni Rowena sa mga kapitbahay. "Ipa-lockdown ang kwarto ng babaeng yan. Baka tumakas siya dala ang mga ninakaw niya." Bakit tila takot na takot si Tita Flor na mapansin ni Rowena na nakatingin siya kay Bia? May alam ba ang kapitbahay na ito tungkol sa huling gabi ni Lola Mayumi na hindi pa naibubunyag? Habang hinihila si Bia palabas ng bodega ng mga lalaking kapitbahay, isang opisyal ng barangay ang dumating. Sinamsam nila ang latang kinalawang mula sa kanyang mga kamay. Bago isara ang pinto ng kanyang kwarto mula sa labas, bumulong si Rowena sa kanyang tainga. Isang bulong na kasing talim ng kutsilyo. "Dito ka lang, Bia. Bukas na bukas din. Sa harap ng lahat, susunugin ko ang diary na yan at ang titulo ng lupa at wala kang magagawa kundi panoorin ang pag-abo ng iyong mga pangarap." Malamig ang sahig ng kwarto. Kasing lamig ng pagtrato sa akin ng mga taong dati ay itinuturing kong kapamilya. Naririnig ko mula sa labas ang malalakas na parinig ni Rowena. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking dangal. Sinasabi niya sa lahat na ako ay isang anak na walang utang na loob, na ang tanging habol ko lang sa pag-uwi ay ang kapirasong lupa na pinaghirapan ni Lola Mayumi. Nakakapanghina ang bawat bulong ng mga kapitbahay na sumasang-ayon sa kanya. Ang mga tawa na tila ba tinutusok ang aking puso. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nilalamon ng dilim sa loob ng sarili kong tahanan. Bumukas ng bahagya ang pinto at pumasok ang kapitan ng barangay kasama si Elias. Hindi makatingin si Kuya sa akin na natili siyang nakatitig sa kanyang mga lumang tsinelas. Sinabi ng kapitan na para sa ikabubuti ng lahat, kailangan kong lisanin ang San Estrella. Pagkatapos ng libing bukas, binantaan nila ako na kung gagawa pa ako ng gulo, mapipilitan silang dalhin ako at Juanibi. Hinako sa presinto dahil sa reklamo ni Rowena. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagsigawan ng lahat nang nakita ko sa bodega. Pero nanatiling tuyo ang aking lalamunan. Ang katarungan sa lugar na ito ay tila binili na ng mga pekeng luha ni Rowena. Nang makaalis sila, muling binalot ng katahimikan ng aking kwarto. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang mahinang kaluskos sa may bintana. Dahan-dahan akong lumapit at nakita ko si Tita Flor. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, patingin-tingin sa paligid para masiguro na walang nakakakita sa kanya. May iniabot siyang isang basong tubig at isang maliit na balot ng tinapay sa siwang ng rehas. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatingin sa akin. Sabi niya, nakita niya si Lola Mayumi noong huling gabi nito. Nakita niya kung paano ito kinaladkad ni Rowena papunta sa bodega habang nagmamakaawa. Nayanig ang aking buong pagkatao sa narinig ko. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagsalita noong nandoon ang lahat, kung bakit hinayaan niyang mapahiya ako. Yumuko si Tita Flor at sinabing natatakot siya. Hawak ni Rowena ang utang ng loob ng pamilya niya at natatakot siyang paalisin din sila sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ngunit bago siya umalis, may ibinulong siya na nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Sabi niya, may isang bagay na hindi nakuha ni Rowena mula sa bodega. Isang bagay na nakatago sa ilalim ng lumang kalan na ginagamit ni Lola. Naiwan akong mag-isa sa dilim, yakap-yakap ang maliit na tinapay na ibinigay ni Tita Flor. Ang takot ay unt-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Kung ang buong baryo ay naging hukuman ng mga bulong-bulungan, gagawin ko ang lahat para marinig nila ang tunay na sigaw ng katotohanan. Hindi pa tapos ang laban. Habang ang lahat ay naghahanda para sa huling hantungan ni Lola, naghahanda rin ako para sa pagbagsak ng maskara ng babaeng sumira sa aming pamilya. Isang gabi na lang at kailangang maging matatag ako para sa huling pagkakataon. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na langit na tila walang katapusan. Ngunit sa kabila ng kadiliman,
Alam kong sisikat din ang araw. Isang maliit na bato ang tumama sa aking bintana. May nakapulupot na papel dito. Nang buksan ko ito, nanlamig ang aking mga kamay sa nabasa ko. Sabi sa sulat, huwag na huwag akong kakain ng anumang ibibigay ni Rowena bukas dahil balak niyang siguraduhin na hindi na ako makakapagsalita kailanman pagkatapos ng libing. Dumating ang huling araw ng lamay, ang pasiyam na puno ng bigat sa aking dibdib at tila walang katapusang pait sa bawat hininga. Pinayagan akong lumabas ng kwarto dahil sa utos ng kapitan, ngunit ang bawat hakbang ko sa loob ng sarili naming bahay ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang mga kamag-anak at kapitbahay na naroon ay parang mga estatwa na umiiwas sa aking tingin. Kapag napapadaan ako, biglang tumatahimik ang paligid at tanging ang tunog ng pag-ikot ng bentilador at ang mahinang bulong ng mga nagdarasal ang naririnig. Ang mga mata nila ay puno ng paghuhusga. Tila ba ako ang may sala sa lahat ng nangyari sa pamilyang ito? Nasa gitna ng sala si Rowena, abalang-abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa paligid ng kabaong. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, may pilit na lungkot, pero bakas ang tagumpay sa kanyang mga mata. Suot niya ang sweater na pinaghirapan ko sa Qatar, na tila ba isang tropeo ng kanyang pagkapanalo. Si Elias naman ay nasa labas, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko na siya nakikilala. Ang kuya ko na dati ay matatag at mapagmahal ay naging isang anino na lang ng babaeng sumisira sa aming lahat. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, narinig ko ang boses ng aking pamangkin, ang anak ni na Elias at Rowena. Naglalaro ang bata sa tabi ng kabaong ni Lola. Hawak ang isang maliit na kotse-kotsehan. Pinagmamasdan ko siya mula sa malayo. Iniisip kung paano maapektuhan ang batang ito sa lahat ng kasamaang nangyayari. Biglang nahulog ang laruan ng bata sa ilalim ng isang silya. Sa halip na umiyak o humingi ng tulong, nakita ko ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng aking puso. Inis na tinitigan ng bata ang laruan. Dinuro-duro niya ito at sinigawan ng napakalakas sa harap ng lahat. Ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay parang isang kumpas ng kidlat na tumama sa aking kaluluwa. Sabi ng bata, "Pabigat ka, walang kwenta, mamatay ka na sana sa gutom." Ginaya niya ang mismong tono, ang mismong talim, at ang mismong tindi ng galit na ginagamit ni Rowena kay Lola Mayumi noong ito ay nabubuhay pa. Ang mga salitang iyon na narinig ng bata sa loob ng mahabang panahon ay naging bahagi na ng kanyang sariling pagkatao. Biglang tumigil ang lahat ng ingay sa sala. Maging niyang mga nagmamadyong sa labas ay napalingon. Nakita ko ang mukha ni Elias na unti-unting namutla. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at sakit habang nakatingin sa sarili niyang anak. Parang ngayon lang siya nagising mula sa isang mahabang bangungot. Napagtanto niya na ang katahimikan niya ay hindi lang pumatay sa kanyang ina, kundi unti ring pumapatay sa kaluluwa ng kanyang anak. Ang laso na hinayaan niyang kumalat sa aming tahanan ay nasa loob na ng dugo ng susunod na henerasyon. Lumapit si Elias sa bata. Pinuhat ito ng marahas at dinala sa labas. Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang tingin na ipinukol niya kay Rowena. Ito ay hindi na tingin ng takot, kundi tingin ng isang taong nandidiri sa sarili niyang asawa. Nagtama ang aming mga mata ni Elias sa gitna ng kaguluhan. Wala siyang sinabi, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga luha. Ang pader na itinayo ni Rowena sa pagitan namin ay nag-uumpisa ng magkaroon ng lamat. Lumapit ako sa kusina, sinasamantala ang pagkakataon habang ang lahat ay abala sa nangyari sa sala. Naalala ko ang bulong ni Tita Flor tungkol sa lumang kalan ni Lola. Dahan-dahan akong yumuko sa madilim na bahagi ng abuhan kung saan ang mga abo ay makapal pa at amoy uling. Kinapa ko ang ilalim ng semento
Ang aking mga daliri ay nadumihan ng itim na uling. Hanggang sa may naramdaman akong matigas na bagay, isang maliit na kahon ng lata nakabaon sa ilalim ng lupa. Nang marinig ko ang yabag ni Rowena na papalapit sa kusina, agad kong itinago ang kahon sa loob ng aking damit. Pumasok si Rowena na tila isang nagngangalit na tigre. Tinitigan ako ni Rowena ng may mapanuring mga mata. Ang kanyang kilay ay halos magsalubong habang tinitingnan ang aking mga kamay na puno ng uling. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tila isang tambol na gustong kumawala sa aking dibdib, habang ang maliit na kahon ng lata ay nakadiin sa aking balat sa ilalim ng suot kong blusa. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa maduming sulok na yon, at ang boses niya ay puno ng pangungutya. Sinasabing baka pati ang mga abo sa kalan ay gusto ko na ring nakawin. Hindi ako sumagot. Tanging isang malamig na tingin lang ang ibinalik ko sa kanya bago ako mabilis na lumabas ng kusina at nagtungo sa aking kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong nilak ang pinto at huminga ng malalim. Nanginginig ang aking mga daliri habang inilalabas ko ang kahon mula sa aking damit. Ito na marahil ang huling pag-asa ko. Ang huling boses ni Lola na pilit na ibinabaon ni na Rowena sa limot. Maingat kong binuksan ang kalawanging takip ng lata. Sa loob, nakabalot sa isang lumang panyo, ay isang maliit at lumang keypad phone. Ito ang teleponong laging gamit ni Lola noon para tawagan ako sa Qatar. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa aming dalawa sa kabila ng libu-libong milya. Agad kong sinubukang buksan ang telepono, ngunit madilim ang screen nito. Patay ang baterya. Isang matinding kaba ang lumukob sa akin dahil wala akong charger na tugma sa lumang modulong ito. Tumingin ako sa paligid ng kwarto, naghahanap ng anumang paraan. Naalala ko ang mga lumang kable sa ilalim ng aking kama. Sa tulong ng aking kaalaman sa electronics na natutunan ko sa trabaho, dahan-dahan kong kinalas ang dulo ng isang USB cable at pilit na ikinonekta ang mga wire sa terminal ng baterya ng telepono. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang pawis ay tumatulo sa aking noo habang hinihintay ang isang himala. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang umilaw ang screen. Ang mahinang liwanag nito ay tila isang bituin sa gitna ng madilim kong kwarto. Lumabas ang wallpaper ni Lola, isang malabong litrato naming dalawa noong huling Pasko na magkasama kami. Napahagulgol ako ng tahimik. Hinahaplos ang screen na tila ba mukha ni Lola ang aking hinahawakan. Pinindot ko ang menu at hinanap ang mga recording. Doon, nakita ko ang isang file na may petsang isang araw bago ang kanyang pagkamatay. Pinindot ko ang play. Ang unang narinig ko ay ang mabigat na paghinga ni Lola. Ang tunog ng kanyang paghihirap na tila ba bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Pagkatapos, ay narinig ang tunog ng bumukas na pinto. Ang boses ni Rowena ay umalingaw-ngaw sa maliit na speaker ng telepono, kasing talim ng kutsilyo at kasing lamig ng yelo. Tinatawag niyang pabigat si Lola. Sinasabing dapat na itong mamatay para makuha na nila ang titulo ng lupa. Narinig ko ang pagmamakaawa ni Lola para sa isang basong tubig, ngunit ang tanging sagot ni Rowena ay ang tunog ng isang malakas na sampal at ang pagbagsak ng katawan ni Lola sa matigas na sahig. Nayanig ang aking buong mundo. Ang bawat salita ni Rowena sa recording ay sapat na para gumuho ang anumang natitirang pasensya sa aking puso. Ito ang ebidensyang kailangan ko. Hindi lang ito tungkol sa lupa, kundi tungkol sa hustisya para sa isang matandang walang kalaban-laban na minaltrato ng sarili niyang pamilya. Narinig ko rin sa recording ang boses ni Elias sa background, ang kanyang mahinang pagprotesta na agad namang pinatahimik ng mga sigaw ni Rowena. Ang katotohanan ay narito na sa aking mga kamay, nakatago sa loob ng isang lumang telepono na itinuring nilang basura. Dahan-dahan kong itinago ang telepono sa loob ng aking medyas. Sinisiguro ko na hindi ito mapapansin kahit kanino. Kailangan kong maghintay. Bukas,
Sa huling araw ng lamay, bago ang libing, sa harap ng lahat ng mga tao sa Barrio San Estrella, ilalabas ko ang tinig na ito. Hahayaan kong ang sariling boses ni Lola ang magpabagsak sa kaharian ng kasinungalingan na itinayo ni Rowena. Ang aking puso ay puno ng takot, ngunit mas matindi ang alab ng aking determinasyon para kay Lola at para sa lahat ng mga matatandang inabuso sa katahimikan. Hindi ako tatahimik. Isang malakas na katok sa pinto ang biglang nagpabalik sa akin sa realidad. Ang boses ni Rowena ay narinig mula sa labas, puno ng suspisya at awtoridad. Inuutusan niya akong lumabas na dahil dumating na ang kapitan at ang mga opisyal ng barangay para sa huling hiling niya. Ang pirmahan ko ang dokumento ng pagsusuko ng lupa para daw maging payapa na ang pag-alis ni Lola. Napatingin ako sa salamin, pinunasan ang aking mga luha at isinuot ang isang mukha na puno ng katatagan. Binuksan ko ang pinto at hinarap ang halimaw na nasa harap ko. Alam ko na ang bawat hakbang ko ay papalapit na sa katapusan ng kanyang kasamaan. Ang gabi ng huling pasiya may parang isang bitay na naghihintay sa aking leeg. Ang sala ay punong-puno ng mga tao, ang init ng kanilang mga katawan at ang usok mula sa mainit na kape ay nagpapabigat sa hangin. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Rowena sa tabi ng kapitan. Ang kanyang mukha ay parang isang anghel na nagdadalamhati, ngunit ang bawat sulyap niya sa akin ay puno ng lason. Biglang pumasok ang dalawang tanod ng barangay. Dala-dala ang isang dokumento na tila bahatol ng aking kamatayan. Sinabi ni Rowena sa harap ng lahat na kailangan ko nang pirmahan ang pagsuko sa lupa ng bituin para magamit daw ang pera sa pagbabayad ng mga utang na naiwan ni Lola Mayumi. "Bia, pirmahan mo na ito," ang sabi ng kapitan sa isang boses na walang puwang para sa pagtanggi. "Ayaw nating magkaroon pa ng gulo sa harap ng kabaong ng lola mo. Gawin mo ito para sa kapayapaan ng lahat." Tiningnan ko si Rowena at nakita ko ang isang mapanuyang ngisi sa kanyang mga labi. Hindi siya nakontento sa pagpapahirap kay Lola. Gusto rin niyang kunin ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan. Bago pa ako makasagot, biglang tumayo si Rowena at itinuro ako ng marahas. Sumigaw siya sa harap ng mga kapitbahay, sinasabing may ninakaw daw akong pera sa kanyang silid kaninang hapon. Ang mga bulungan sa paligid ay naging parang mga bubuyog na nagngangalit. Ang lahat ng mga tao ay nakatingin sa akin ng may pandidiri. Tila ba ako ang pinakamasabing tao sa balat ng lupa? "Magnanakaw ka na nga, wala ka pang utang na loob." Ang sigaw ng isang kapitbahay mula sa likuran. "Ipaaresto na iyan, wag nang palabasin ng baryo." Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Ang telepono sa loob ng aking medyas ay parang nagbabaga, nagpapaalala sa akin na ang katotohanan ay nasa akin. Tumingin ako kay Elias na nasa isang sulok, nakayuko at pilit na tinatakpan ng kanyang mga tainga. Nilapitan ko siya sa gitna ng maraming tao. Ang bawat hakbang ko ay parang isang hamon sa lahat ng mga naguhusga sa akin. "Kuya, ibabaon na si Lola bukas," ang sabi ko sa isang boses na sapat na para marinig ng lahat. "Ibabaon mo rin ba ang kaluluwa mo kasama niya? Hahayaan mo na lang ba na ang sarili mong anak ay lumaking ang naririnig ay mga kasinungalingan?" Natigilan si Elias. Nagangat siya ng tingin at nakita ko ang labis na pagdurusa sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, sumugod si Rowena at sinubukang sampalin ako, ngunit mabilis kong naiwasan ang kanyang kamay. Ang kapitan ay nagsimula nang mawalan ng pasensya at inutusan ng mga tanod na hawakan ako para piliting papirmahin sa dokumento. Ang kaguluhan sa loob ng sala ay umabot na sa sukdulan. Ang mga tao ay nagtutulakan, ang mga baso ay nagbabagsakan sa sahig, at ang boses ni Rowena ay nangingibabaw sa lahat, humihingi ng hustisya para sa kanyang sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, dahan-dahan kong inilabas ang lumang telepono
mula sa aking medyas. Nakita ni Rowena ang telepono at biglang namutla ang kanyang mukha. Alam niya kung ano iyon. Sinubukan niyang agawin ang telepono mula sa akin, ngunit hinarangan siya ni Tita Flor na kanina pa tahimik na nagmamasid. Ang tensyon sa loob ng bahay ay tila isang kable na malapit ng maputol. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam ko na ito na ang sandali ng aking huling paghuhukom. Humarap ako sa kapitan at sa lahat ng mga tao. Itinaas ko ang telepono at binuksan ang screen. Ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Rowena na ngayon ay parang isang rebulto na gumuho ang pundasyon. Iniabot ko ang telepono kay Elias. Ang aking kuya ay nanginginig ang buong katawan habang kinukuha ang gadget mula sa aking kamay. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Rowena at sa huli ay sa kabaong ni Lola Mayumi. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang libing. "Patawad, Bia," ang mahinang bulong ni Elias na narinig ko sa gitna ng gulo. Pagkatapos ay lumingon siya sa speaker na ginagamit para sa pagdarasal sa pasiyam. Ikinonekta niya ang telepono sa amplifier. Ang lahat ng mga tao ay napatigil sa pagkilos, naghihintay sa anumang tunog na lalabas sa malaking speaker. Ang mukha ni Rowena ay naging parang abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Alam niya na sa ilang sandali, ang lahat ng kanyang itinagong lihim ay sasabog sa harap ng buong San Estrella. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis habang pinapanood ko ang kamay ni Elias na dahan-dahang lumalapit sa play button. Ito na ang sandali na magpapabago sa lahat. Bago pa man dumait ang kanyang daliri, sumigaw si Rowena at sinunggaban ng amplifier. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga kalalakihan sa sala. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang biglang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Ang tunog ng isang bumubukas na pinto at ang mahinang pag-ubo ng isang matandang naghihingalo. Doon tumigil ang mundo para sa lahat. Ang bawat tao sa sala ay tila naging bato, habang ang tinig ni Lola Mayumi ay nagsimulang punuin ang bawat sulok ng aming tahanan, hatid ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa amin. Ang bawat tibok ng kuryente sa loob ng amplifier ay tila naging daluyan ng huling hininga ni Lola Mayumi. Ang boses niya, na dati ay mahina at tila bulong na lang, ay naging higante sa loob ng sala. Narinig ng lahat ang kanyang panginginig, ang bawat ubo na puno ng sakit at ang pagmamakaawa para sa isang basong tubig. Ngunit ang mas lalong nagpatahimik sa mga tao ay ang boses na sumagot sa kanya. Ito ay ang boses ni Rowena, isang boses na punong-puno ng puot, malayo sa mapagkunwari niyang iyak sa harap ng kabaong. Narinig ang tunog ng isang marahas na sampal, ang pagtilapon ng isang basong plastik, at ang kalabog ng katawan ni Lola na bumagsak sa malamig na sahig ng bodega. "Mamatay ka na sana, matandang pabigat," ang hiyaw ni Rowena sa recording na yumanig sa buong bahay. "Ubos na ang pera ni Bia dahil sa mga gamot mo. Bakit hindi ka pa malagutan ng hininga para makuha na namin ang titulo?" Isang kolektibong pangingilabot ang dumaan sa mga kapitbahay. Ang ilang kababaihan ay napahawak sa kanilang mga dibdib. Ang iba naman ay napaluha sa tindi ng naririnig. Ang kapitan ng barangay ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang nakatingin kay Rowena. Si Rowena naman ay tila isang hayop na nasuklol sa sulok. Sinubukan niyang sumigaw. Pinagpipilitan niyang peke ang recording na inedit lang ito ni Bia sa Qatar para sirain siya. Ngunit ang katotohanan ay mas matalim pa sa anumang kasinungalingan. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga taong kanina ay handang itaboy si Bia, ay ngayon naman ay nakatingin kay Rowena nang may matinding pandidiri. Dahan-dahan ang paglapit ni Elias sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang uri ng katatagan na ngayon ko lang nakita.
Hindi siya nagsalita. Tanging isang madiin na paghawak sa braso ni Rowena ang kanyang ginawa nang subukan nitong tumakas. Sa labas ng bahay, narinig ang papalapit na sirena ng sasakyan ng pulis. Tinawagan na pala ni Tita Flor ang mga awtoridad bago pa magsimula ang kaguluhan. Ang lahat ng mga ebidensya, ang talaarawan, ang titulo, at ang huling recording sa telepono ay sapat na para mabulok si Rowena sa likod ng mga rehas. Habang posas na kinakaladkad si Rowena palabas ng bakuran, hinarap ni Bia ang kanyang kuya. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang pagyakap ni Elias sa kanyang kapatid ay sapat na para maunawaan ng lahat. Lumuhod si Elias sa harap ng kabaong ni Lola. Hinahampas ang kanyang sariling dibdib sa tindi ng pagsisisi. Ang bawat hikbi niya ay parang paghingi ng tawad sa matandang kanyang pinabayaan dahil sa takot sa sariling asawa. Ang katarungan na matagal na ipinagkait ay tila isang ulan na bumuhos sa gitna ng tagtuyot. Nililinis ang bawat sulok ng San Estrella mula sa kasamaan ni Rowena. Naiwan ang katahimikan sa loob ng sala, isang uri ng katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi puno na ng kapayapaan. Ang mga tao ay dahan-dahang nagsialisan, may mga matang puno ng awa at paghingi ng tawad kay Bia. Naiwan ang magkapatid sa tabi ng kabaong ni Lola Mayumi. Ang tanging tunog na naririnig ay ang marahan na pag-ugoy ng mga kurtina sa bintana. Ang gabi ng pasiyam ay natapos hindi sa pagkapanalo ng kasamaan, kundi sa tagumpay ng katotohanan na itinago sa loob ng isang lumang lata sa ilalim ng kalan. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula noong huling gabi ng pasiyam na naging mitya ng pagbabago sa baryo San Estrella. Ang sikat ng araw sa lupa ng bituin ay tila mas maliwanag na ngayon. Wala na ang mabigat at madilim na ulap na dati ay nakalambong sa lupang ito. Ang dating bodega sa likod ng bahay, ang lugar na naging saksi sa huling paghihirap ni Lola Mayumi ay tuluyan ng giniba. Sa mismong kinatatayuan nito, isang bagong gusali ang itinayo. Maliit lang, gawa sa matibay na kahoy at semento, at may malalaking bintana na hinahayaan ang sariwang hangin at liwanag na pumasok sa bawat sulok. Ito na ang bahay Mayumi. Hindi na ito isang lugar ng paghihirap, kundi isang ampunan para sa mga inabandonang matatanda sa lalawigan ng Quezon. Sa loob, maririnig ang marahang tunog ng mga radyo at ang mahinang tawanan ng mga lolo at lola na nakaupo sa mga bagong habing banig. Ang hangin ay amoy sariwang dahon ng pandan at nilagang saging. Malayo sa malansang amoy ng amag at ihi na dati ay namumugad dito. Dito, ang bawat matanda ay tinatrato ng may dangal. Bawat hiling para sa tubig o pagkain ay agad na sinasagot ng may kasamang ngiti at paggalang. Nakita ko si Kuya Elias sa labas, abala sa pagpapakinis ng isang mahabang lamesa na yari sa nara. Tahimik siyang nagtatrabaho, ang bawat kiskis ng papel de liha ay tila isang paraan niya ng pagbura sa mga kasalanang nagawa niya noong nakaraan. Pinili niyang manatili rito bilang kargador at tagapag-alaga. Tumatanggi sa anumang sahod dahil ang bawat serbisyong ibinibigay niya sa mga matatanda ay itinuturing niyang alay para sa kaluluwa ng aming ina. Hindi pa man lubos na naghihilom ang lahat ng sugat, nakikita ko na sa kanyang mga mata ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Napatawad ko na siya, hindi dahil nakalimutan ko ang kanyang pananahimik, kundi dahil ayaw kong ikulong ang aking puso sa rehas ng puot. Si Rowena naman ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan. Binabayaran ng bawat luha at bawat pasang ibinigay niya kay Lola Mayumi. Balita ko ay wala nang bumibisita sa kanya. Maging ang kanyang sariling mga anak ay natatakot nang banggitin ang kanyang pangalan. Ito ang katarungang hindi hiningi sa dahas, kundi katarungang ibinigay ng tadhana sa mga taong naging sakim at bulag sa pagmamahal. Ang aming pamilya ay nawasak, ngunit sa pagkawasak na yon ay nakahanap kami ng pagkakataong bumuo ng isang bagay
na mas matatag at mas makabuluhan. Nakatayo ako sa balkonahe ng bahay Mayumi, pinapanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa ilog ng San Estrella. Hawak ko sa aking mga kamay ang huling banig na hindi natapos ni Lola. Ang hibla ng buri na itinago ko noon ay maayos na nakatabi sa aking kwarto. Napagtanto ko na ang tunay na pamana ni Lola Mayumi ay hindi ang titulo ng lupang ito, kundi ang aral na ang kayamanan ay walang kwenta kung ito ay nakamit sa pamamagitan ng pagtatraidor sa sariling dugo. Ang bawat sentimo na kinita ko sa Qatar ay nagkaroon na ng tunay na halaga dahil nagamit ko ito para siguraduhin na wala ng ibang matanda ang daranas ng lamig at gutom sa dilim ng bodega. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit hanggat may pusong handang magmahal at humingi ng patawad, palaging may pag-asa. Sa bawat gabi na nakatingin ako sa mga bituin, alam kong nakangiti si Lola Mayumi mula sa langit. Ang kanyang pangarap para sa akin ay natupad na, hindi lang bilang isang matagumpay na OFW, kundi bilang isang babaeng nakahanap ng kanyang tunay na layunin sa buhay. Ang lupa ng bituin ay mananatiling isang paalala na ang pag-ibig, kapag totoo at tapat, ay kayang magpahilom ng kahit na anong sakit at kayang magbigay ng liwanag sa kahit na anong kadiliman.